So after natin ma-determine yung interior angles, ayun, according to the problem, pinapahanap sa atin yung mga projected lines, yung value ng latitude and departures natin. So if we can recall, ano ulit yung formula natin for latitude? Diba? We have, yan. So we have latitude AB. Latitude AB is equal to AB cosine alpha. And departure AB is equal to AB sine alpha. So, gagamitin natin yung formula na to, of course, para ma-determine yung value ng projected lines natin. Ayan. And i-consider natin yung directions nila, no? Kung north, south, east, kasi kailangan natin siya for our sign conventions. So, proceed tayo. So, for latitude AB. So, latitude. So, unahin muna natin yung mga latitudes. So, latitude AB. Ay, hindi. Sige, isa-isa na lang natin. So, for the line AB, we have yung length natin, which is 492.98 cosine, ano yung bearing natin, or yung angle? 5 degrees and 30 minutes. So, 5 degrees, 30 minutes. Ayan, i-consider natin yung sign. So, ang direction ng bearing natin is north. So, ibig sabihin, positive yung sign natin. So, correct lang siya, no? Ayan. So, solving for the latitude. Wait. Ayan. So, 492.98 cosine 5 degree and 30 minutes. We have, ayan, 490.710. So, 490.710. Unit natin, meter. Meter. Yan. So, again, paano natin nakuha yung yung cosine? Ayan, bakit cosine yung ginamit nating function? So, kung babalikan natin yung figure na nabuo natin kanina, which is ito yon. Ito yung line AB natin, 'di ba? So kukunin natin again yung projected line sa latitude or sa reference meridian or sa vertical axis, ganyan. So if ipo-project natin siya at gagamit tayo ng trigonometric function, gagamit tayo ng cosine function. Ayan, para makuha natin yung length na nakaproject sa vertical axis. So, cosine tayo. So, sa departure naman, since sa parallel tayo, reference parallel, kukunin natin yung sa horizontal axis, no? So, ang gagamitin natin ay sine function. Kasi opposite siya ng ating reference angle. So, ayan. So, sige, proceed tayo sa departure naman ng AB. Dito na lang sa baba. Again, gamit tayo ng pen. So, for the departure ng AB, again, AB, ang line natin, 492.98 pa rin. So, it's the same. And ang trigonometric function natin, according to our formula and according to the concept of trigonometry, sine yung gagamitin natin. So, sine angle. So, 5 degrees, 30 minutes. And again, yung sine natin, anong gagamitin natin? Since east yung nakalagay na direction sa reference parallel, gagamitin natin ay positive. So, still, ganyan pa rin yung ating equation. So, solving for the departure AB, 492.98
sine 5 degrees, 30 minutes. We have, ayan, 47.250. 47.250 meter. So, kung titingnan natin, pansinin natin yung value ng latitude and departure. So, latitude natin, medyo malaki siya and parang almost equal or parang mas malapit yung value ng latitude natin sa ating mismong length. So, bakit ganon? Kasi, maliit yung angle natin. Kung titingnan natin dito sa figure, ayan, gamit tayo ng laser point. Ayan. So, kung ipoproject natin ngayon yung line natin, assuming na correct yung pagka-plot ng angle. So, kung mapapansin natin, malaki yung projected line niya sa vertical. And sa horizontal, maliit, no? Kumpara dun sa vertical. So, we can conclude na tama or nagbe-make sense yung answers natin when it comes to latitude and departure kasi ina-expect natin na ang value ng latitude ay malaki kumpara sa value ng departure. Kasi nga yung departure natin, maliit lang kasi yung angle natin ay maliit din. Gets? So, ganun yung magiging concept natin. So, we can use that para makapag-make tayo ng mga judgment, logical judgment kapag nagsasagot tayo. And i-check natin if ever na magkaroon tayo ng error. For example, nakuha natin na ang value ng latitude and departure is almost equal. Pero ang angle natin ay masyadong malaki or masyadong maliit. So, pag ganun, i-recheck natin yung solution natin. If meron nga tayong error para alam mo na, matama natin bago natin ipasa yung solutions natin. Ayan. So, proceed tayo sa BC. For BC, ayan. So, direct formula na tayo, no? Since ganun lang naman yung gagawin. So, latitude BC is equal to 845.85 cosine 46 degrees and 3 minutes. North, again, so positive pa rin yung latitude natin. So, solving for the value of latitude, 845.85 cosine 46 degrees and 3 minutes. We get 587.046. So we get 587.046 meter. Again, positive yung answer natin for latitude kasi ang direction natin ay north. And proceed tayo sa departure. Departure BC. Again, yung mismong length ng line, so 845.85 sine 46 degrees and 3 minutes, we get, ayan, so try nating bilisan yung pag-calculate if kaya. So, papalitan lang natin siya ng sine. Ayan, so still the same. So, 608.966 meter. 608.966 meter. Ayan, kung mapapansin natin, I hope mapansin natin, ayan, na ang discrepancy ng dalawang projected line na nakuha natin for this line, which is yung BC, is maliit, no? So, parang less than 20 or more than 20. Basta hindi masyadong malaki kumpara dito sa AB. So, bakit ganun yung nangyari? Kasi yung angle natin ay malapit sa 45 degrees. Diba? Ano meron kapag 45 yung angle natin or 45 degrees yung angle natin? Yung value ng cosine and sine is equal kapag 45 degrees. Bakit? Kasi, mag-drawing tayo dito. Ayan. Imagine na meron tayong plot na accurate. So, imagine na ito yung line natin. And then, meron tayong 45 degrees na ganyan. Kung ano yung value ng
ng sign natin. Ano ba yung sign? Ito, di ba? Opposite. Kung ano yung value na makukuha nating opposite, almost, actually hindi siya almost, equal talaga siya sa makukuha nating value ng ng adjacent natin. Yan. So, bakit? Kasi meron tayong 90-degree angle sa isang quadrant ng Cartesian plane. So, meron tayong 90 degree. And kapag hinati natin siya, ano equal yun? 45 degree. Kaya, kapag nagpo-project tayo ng line, ang value ng opposite natin na nakukuha ay equal sa value ng adjacent natin. So, ganun yung nangyari dito kung bakit maliit lang yung discrepancy ng dalawang projected lengths. Yan. So, meron tayong 587 and meron tayong 608. Unlike dito, so maliit yung angle natin and malayo siya sa 45 degrees. Malaki yung nakukuha nating discrepancy. Ayan. So, again, for judgment siya, no? For logical judgment. And next tayo for CD. So, CD. Yan. So, for the latitude CD, we have 852.19 meter cosine 67 degrees 24 minutes east. Ayan. So, kung mapapansin natin, nagbago na yung direction natin pagdating ng reference meridian sa line CD. So, anong gagawin natin? So, since south na siya, magkakaroon na to ng negative sign to account the direction. Yan. Yun lang naman yung pinagkaiba niya, no? According sa concept na na-discuss natin kanina. Ayan. So, calculate natin siya, no? So, 852.19 cosine 67 24 minutes. We will get 327.493 meters. So, negative 327.493. 327.493. 27, sorry. 27 siya. 27.493 meters. Yeah, and then for the departure, CD, we get still 852.19. Ulitin natin, our sulat is not sulating. Yan, so 852.19 sine. Ano yung sine, angle natin? We have 67 degrees and 24 minutes. And ang sign natin, nagbago ba yung direction natin pagdating ng reference parallel? Hindi naman, di ba? So, east pa rin siya. Ibig sabihin, still, positive pa rin yung value ng departure natin. Ayan, so hindi ibig sabihin na nagbago yung direction ng latitude natin, magbabago na rin yung value ng direction ng departure natin. So, ayan. So, kaya lang sila nagbabago kasi ina-expect natin na iikot or babalik yung line natin. Ayan. So, pag pinag-sum natin again, according sa concept natin kanina, ang goal natin dito sa dulo is kapag kinuha natin yung sum ng latitude and sum ng departure, dapat equal sila saan? Sa 0. Kaya meron tayong positive value ng mga projected lines sa latitude and negative value ng mga latitudes. And ganoon na din sa departure. Ayan, so proceed tayo for the CD. Ayan, so palitan lang natin again yung mga values dito. So burahin natin yung negative sign, palitan natin yung trigonometric function. We will get, yan, 786.750
786.750. 750 meter. Tama? Ayan. So, proceed tayo sa line DE. Ayan. So, line DE na tayo. We're almost done, guys. So, latitude DE. Oh, nag-equal na siya agad. So, latitude DE. Equal siya saan? Again, sa mismong length ng line, 1,026.25 meter. Cosine. Cosine, 12 degrees, 17 minutes. Yan. We will get, ano makuha natin dyan? So, 1,026.25 cosine 12 degrees and 17 minutes. Again, ano yung na-expect nating value since medyo maliit yung angle natin? So, na-expect natin value ng latitude is medyo malaki, no? Kasi yung projected line ng line na to, or ng course na to, na DE, is malaki. Ay, na-expect natin na malaki, no? So, equal, ayan. So, 1,002.757. 1,002.757 meter. So, ayan yung latitude natin sa DE. So, almost equal na siya, no? Sa mismong line natin. So, check natin sa departure if mag-a-apply pa rin siya. So, again, ina-expect natin na kapag ang latitude natin ay malaki, ina-expect natin ang departure natin ay maliit. 0.25. So, bakit gano'n, no? Kasi, actually, kapag kunwari ang given naman ay latitude and departure, and hahanapin natin yung mismong length, so anong gagamitin natin? So, obviously, Pythagorean theorem. So, kapag kinuha natin yung sum ng square sa loob ng radical sign, so we have square ng sum ng latitude squared and departure squared. So, in-expect natin ng equal niya ay ito, 1,026. Kaya kailangan na magpantay siya, no? Kapag malaki yung latitude, dapat yung departure ay maliit. Or pwede naman para sila equal. Ayan, pwede silang parehas na equal para makuha natin yung length natin. Considering na ang value ng angle natin is 45 degrees. Dito sa case natin, hindi. So, we expect a smaller value ng departure. Ayan. So, again, palitan lang natin yung trigo function natin for faster calculation. Tama naman yung angles natin and yung input ng length. So, good tayo dyan. So, again, 218.331. So, 331. 218.331 meter. Ayan. So, sabi ko kanina, no, maliit yung value ng departure natin. Bakit 200? Maliit ba yung 200? So, actually, compare sa length natin, maliit siya, no? Kasi, ano ba yung value ng length natin? 1,000. Kanina ang value lang ng length natin ay, I believe that's 492. Kaya meron tayo 47. And also, yung angle natin, maliit compare sa 12 degrees. Although yung 12 degrees ay maliit na, yung angle natin dito is mas maliit. So, we expect a smaller value ng departure. So, again, yung mga sinabi ko na small value, in comparison siya sa mismong value ng length natin. Ayan. So, maliit siya, no? Kumpara sa mismong length natin na 1,000. Ayan. So, proceed tayo sa EF.
for the course EF, again, latitude EF is equal to yung mismong line natin. So, I guess this is the longest length. So, 1,123.34 cosine 83.44. Yan. So, dito naman, malaki yung angle natin. So, we have 83, teka lang. Ayan, di ko na-consider ang sign ng latitude. So, we still have negative. Ayan. So, bakit negative? Kasi, south yung direction ng DE natin. And yung departure natin still, I guess that's positive. Yan, tama. Kasi east siya, no? So, positive pa rin yung departure natin. Latitude lang yung nag-negative. So, negative to. Yan, buti nakita natin. And dito sa latitude EF natin, we still have negative value. Bakit? Kasi south pa rin siya. Ayan. So, again, yan, balik tayo. So, we have a larger angle kumpara sa DE saka sa AB. So, ano naman yung na-expect nating value ng latitude dito? So, opposite lang, no? Ang magiging value ng latitude natin dito is small kumpara sa value ng departure. So, dito naman yung departure yung parang in-expect nating malaki. Again, bakit? So, mag-drawing tayo dito. So, we have this Cartesian plane. Muntik na siyang pumantay, no? Ayan. So, we have ilang degrees ng line to? 83 degrees. Mula sa, actually mali yung Cartesian plane kasi dapat mula siya sa south. Wait. Ayan. Ulitin natin. Ayan. So, again, let's draw a reference axis, no? Oops. Nasa simple curve na tayo. Yan. Bakit ganyan? Kasi ito yung west. Ito yung south. Yan. And yung direction natin from south to west na merong daw bearing na 83 degrees. So, almost horizontal na siya, no? Kasi almost equal na siya sa 90. So, sabihin na natin ganito siya. Ayan. So, hindi nga siya horizontal pero sige, ganyan. For exaggeration lang. And ito yung 83 degrees natin. 83 degrees 44 minutes. So, ano napapansin natin, no? Kapag nag-project tayo ng latitude or yung ating vertical projection, yan. Ito yung value niya. Ayan. So, ayan, may value tayo ng latitude or visualization. And kapag naman nag-project tayo ng kanyang departure, which is yung opposite nito, ayan. So, ang haba niya, no? Kumpara sa projection natin sa latitude. Tama. So, we have this departure and then we have this latitude. So, ayun. Kaya in-expect natin na ang value ng latitude natin is smaller, no, than the value of our departure. So, let's try this computation if magiging ganun yung answer natin. So, we have negative 1,123.34 cosine 83 degrees. 83 degrees and 44 minutes. Ayan. So, again, check natin. 1,1,3,3,4 cosine 83, 44. Ayan. So, we have negative 122.619 meter. Negative 122.619 meter. So, we have this value of our latitude. So, check natin kung malaki yung value ng departure natin. So, ayan. So, ayun yung i-goal natin. So, kapag maliit or mas mababa sa value ng latitude natin, so, i-recheck natin kung alin yung
may error. So, para dun pa lang, no, malaman na natin kung mali tayo or tama. Ayan. So, for the departure EF, calculate natin siya ulit. Yan. So, again, negative. Bakit negative? Kasi yung direction ng EF natin ay pa-west pagdating sa departure. So, meron tayong negative value. Ayan, negative 1,116.628. So, negative 1,116.628 meter. Diba? So, maliit siya, ay malaki siya kumpara sa value natin ng latitude na 122 lang. So, ayan. Again, baka maguluhan tayo. Bakit maliit? Negative to, no? Diba? Tama nga naman. Ang value ng negative na malaki ay technically maliit, no? Pero kasi dito, yung negative values natin, ayan, yung mga negative values na yan, hindi yan nagde-determine sa ating length. Kasi remember, ang length natin dito ay, what do you call this? Yan, ang length natin dito ay absolute value. So, gumagamit lang tayo ng sign to determine their direction. Ayan, since directed to sa south, kaya meron tayong negative sign. Directed to sa departure, so meron tayong, directed to sa west, so meron tayong negative sign. Pero ayan, take account pa rin naman yung pagiging vectors nila mamaya kapag inad at pinag-minus natin sila para mag-equal again sa 0. Ayan. So, last tayo, FA. Ayan. So, normal lang siya, no? So, calculate na natin mabilis. So, latitude EF is equal to, again, 661. I believe taasan natin siya, no? Kasi magsa-summation pa tayo later. So, wala nang space. Dito tayo sa medyo mataas. And so, again, FA. So, latitude FA is equal to 661.27 meter cosine 55 degrees 27 minutes. So, we'll get 661.27 cosine 55 degrees 27 minutes. And 375.0223. So, i-consider natin yung sign ulit. Ano yung direction natin? North. So, ibig sabihin, from negative sign ng latitude, pupunta na tayo ngayon sa positive sign ulit. Bakit? Kasi north yung direction ng bearing natin. Ayan. Sa bearing lang naman tayo magko-consider ng direction. I mean, para maging careful. Pero kapag ang given na angles ay azimuth na, so doon automatic na lalabas yung sign ng mga lengths or projected lines natin. Kasi azimuth siya, no? Dito kasi bearing siya, so iti-take account natin yung mga direction na indicated. Again, 375.023. Tama, 023. So, 375. Oops, naglag na siya. 375.023 meter. And then for the departure, FA, so equal to 661.27 sine 55.27 minutes. So we will get wait. So we will get 661.27
sine 55 degrees, 27 minutes. Ayan. So, kulang pala ako ng 1 degrees. Ayan. So, 544.623. 643, sorry. So, 544. Uy, naglalag na siya na. Why? Again. 643. So, 544.643. Ayan. So, meron na tayong meter. And negative. Bakit negative? Kasi west yung direction niya. Ayan. So, meron na tayong values ng latitudes and departures. So, ano naman ngayon? Actually, ayan yung mismong sagot natin. So, ayan na. So, hindi na natin sila ibabox. Pero, ayan. So, sila na yung mga final answer natin. So, paano natin ngayon ma-check? Ang dami ng mga values na yan. Paano natin ma-check kung tama yan? So, again, gagamitin natin yung concept ng closure. So, yung pagiging close niya, no? So, dapat yung sum ng departure and sum ng latitude ay equal sa 0. So, hindi ko na siya isusulat yung mismong solution. Pero sige, dito na lang. So, yung sum ng latitude, dapat daw ay equal sa 0. And yung sum ng departure ay equal sa 0. So, kunin natin yung calculator natin at directly tayo mag-calculate ng mga bagay-bagay. So, I guess unahin natin yung nasa unahan. Yan. So, latitude muna tayo. So, 490.710 plus, again, gamit tayo ng penal, ay laser pointer na lang. Ayan. Plus 587.046 minus 327.493 minus, I believe that's minus, no? Minus, ayan, 1,002.757 and minus again 122.619 plus 375.023. So, we hope na mag-zero siya. Ayan, so nag-zero siya. Hindi man sobrang zero, so maybe sa decimal round off natin. Pero, that's fine, no? So, we get 0.09. So, we can consider that na 0. Since malalaki yung mga natin, no? Yung mga lines natin. So, that's fine. So, punta naman tayo sa departure natin. So, check natin to. So, we concluded na tama yung nakuha nating mga latitude. So, that's check. Ayan. So, proceed tayo sa departure natin. Again, plus lang ulit or summation lang ulit ng values na nakuha natin. So, 47.250 plus 608.966 plus 786.750. Check natin kung tama yung mga signs natin. So, that's east. Simula AB hanggang CT. So, puro positive talaga siya. So, nasa tamang path pa naman tayo. Next tayo sa tatlo pang natitira. So, we get 218 positive 0.331. Ito, negative na. So, minus 1,016.628 minus 544.643. So, again, we hope na 0 yung answer na lalabas dito. So, we get 0.026. So, mas onti, no? So, 0.03 kumpara sa 0.09 natin sa latitude. Again, we can conclude na tama yung
departure natin. So, ito na yung mga answers natin ng ito. So, we got 12. So, hindi na natin siya ibabox kasi magulo na yung sulat. Magulo pa lalo. But, ayun yung mga answers natin. Ayan. So, we got 12, 6 latitudes and 6 departures. And we're able to prove na tama yung bearing natin, o tama yung mga angles natin by checking their interior angles.